We glorify your name, O God. You are most worthy to be praised, O Lord. Your greatness, your power, your mercy, your goodness is overflowing. We worship you. We bow down in your presence, O God, and lift your name. Ikaw, Panginoon, ang aming itinataas. Ikaw, O Jesus, ang aming sinasamba. Ikaw ang dakila sa lahat. Ikaw ang makapangyarihan sa lahat. At wala kang katulad. Panginoon, pagpalain mo ang iyong mga anak. Tanggapin mo ang aming munting pagsambal para sa iyo. Maging halimuyak sa iyong harapan. Dakila ka, Jesus. Kayo ang maluwalhati sa aming kalagayan. Kayo ang magmana sa amin. Sa iyo, ang lahat ng kadakilaan at kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's give God a clap of Magandang gabi po sa kanilang lahat. Amen. Kapag ako po ay tumatayo sa harapan ng mga manampalataya, ang dami kong nararamdaman sa aking katawan. Napaka-special po ninyong lahat sa Panginoon. Napaka-special yung lahat sa Panginoon. Naalala ko po nung aking pong unang pagtayo at pag-preach sa atin on how to mobilize the church. Naalala ko po na nagbigay po tayo ng mensahe na may kaugnayan sa panalangin at sa testimony. Ito po ay napaka-mahalaga. Alam po natin lahat yun. And as far as godly testimonies are concerned, nakita ko po na napakamahalaga na ito ay aking ipagpatuloy sa araw na to. Sapagkat ito pong testimony po na to ay malaking tulong o magagawa pagdating po sa ating pong theme for this month, which is care group. Okay? Sabi ko po, Lord, papaano ko po maibabahagi sa iyong mga anak? Ano ba ang isang testimony? Ano ba ang isang testimonyo na magbibigay luwalhati sa iyong pangalan? And at the same time, magbibigay kalakasan sa lahat ng mga manampalataya. Sa gabi pong ito ay, ako po ay may ginawang isang title sa ating pong mensahe. And yan, ang title po ng ating mensahe. Testimony that transcends human understanding.
Mamaya, as we go on with this message, makikita po natin kung ano po ang ibig sabihin nun at kung ano po ang magagawa po nun para sa atin at kung paano mauluwalhati ang Panginoon sa ating mga buhay. Before that, nais ko pong tayo ay bumalik sa simula. Lahat po tayo manampalataya. Amen. Tumanggap po tayo sa Panginoon. Amen? Amen. Naranasan po natin ang kapangyarihan ng Panginoon sa ating buhay. Naranasan po natin ang tinatawag na deliverance ng Panginoon sa ating buhay. At hanggang sa mga oras pong ito ay nararanasan po natin ang mga pagpapala ng Panginoon sa ating mga buhay based or base doon sa ating unang pagtanggap sa Panginoon. Such power on Christian living, such blessings. Alam ko po, maraming mga manampalataya ang patuloy na pinagpapahal ng Panginoon. Palakpak sa Panginoon. At hanggang sa ngayon ay marami pa rin pinagpapala dahil sa pananampalataya sa Panginoon. Hindi po natin maikakaila yun. As we go on with our Christian lives, nakikita po natin ang blessings upon blessings ng Panginoon sa ating mga buhay. Sa pagkilos niya sa ating pamilya, sa ating mga trabaho, sa ating mga ambisyon, nakikita natin ang galaw ng Panginoon sa atin. Simula nung tayo ay tumanggap sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Pero tignan natin mga kapatid, as we go on with our Christian lives, habang tayo ay nagpapatuloy sa ating pananampalataya sa Panginoon, tayo po ay na-expose sa maraming bagay. Tayo po ay na-expose with a much deeper Christian living na tinatawag nila. Na ikaw ay hindi nanatili doon sa tumanggap ka sa Panginoon. Nararanasan mo ang pagkapahal ng Panginoon. May mga pagkakataon at pangyayari sa iyong buhay pananampalataya na ikaw ay nagsisimula ng dumanas ng mga bagay-bagay na kung saan ikaw ay nakapag-iisip sa iyong sarili. Ang sarap sa buhay sa Panginoon. Sarap. Pero dumarating ang panahon na kapag nandiyan na ang pagsubok, medyo when temptations come, when trials come, when persecutions come, medyo, lalo na pag ang isang buhay ng isang Kristiyano ay nagiging parang normal na lang tuwing araw ng linggo. Nararanasan niyo po ba yung ganun? May mga nakakausap akong mga manampalataya na, Brother Mac, parang routine na lang itong aking ginagawa. Every Sunday, nandiyan ako, gilingkod. As I go on with my Christian living, it becomes parang boring na. Parang nawawala na yung enthusiasm na tinatawag nila. May mga Kristiyano pong nagbibigay ng ganung klaseng patotoo. Before, yung kapangyarihan ng Diyos, yung answered prayers, yung healing of God, physical, emotional, spiritual, blessings upon blessings, nandiyan dyan halos araw-araw natin naranasan. Pero as we go on, the following Sunday, next Sunday, may magtatanong, nasaan na si kapatid?
hindi ko nakikita si kapatid. Dati, ang lakas-lakas niya. Dati, ang liksi-liksi niya. Pero nasaan siya ngayon? Nawawala si kapatid. Hanggang sa ating maririnig, uy, si kapatid, bagsak na. Si kapatid, lugmok na. Si kapatid, gumagapang na. And others will say, uy, si kapatid, nag-backslide na. These are the times when the Christian life begin, or when a Christian begin to experience many things. Number one is unanswered prayers. Kapag siya ay nagsimula ng makaranas na, Lord, I'm praying for this, and then tahimik ang Panginoon. Kapag nagsimula ng harapin niya ang kanyang mga higanti ng kanyang buhay, nangihina na siya. Kapag nakakaranas siya ng mga unexpected losses sa kanyang pamilya, o nawalan siya ng mahal na buhay, mahal sa buhay, doon lalong bumibigay ang kapatid. Kapag ang ilan po sa atin ay nakakaranas na ng napagsasaraduhan na ng pinto, at wala na nangyayari sa ating mga panalangin. Kapag tayo ay nagkakaroon na ng tinatawag na spirit of isolation bilang mananampalataya, then, nagsisimula tayong mag-question. Gusto ko po kayong i-encourage tonight. Hindi dapat ganun. And I want us to open our scriptures. First scripture. In 1 Corinthians chapter 10, verse 13. It says, Paul said, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. Totoo po ba yun, mga kapatid? Ang lahat ng pagsubok ay pangkaraniwan. Nararanasan lahat ng tao. Normal lang sa lahat. Ang sasabihin ninyo, Brother Mac, hindi mo lang alam pinagdadaanan ko eh. Brother Mac, wala ka sa sitwasyon. Hindi ko na kaya. Brother Mac, lagi akong bumabagsak. Nangihina. Hirap na ako. Sunod-sunod na ang trials. Sunod-sunod na ang pagsubok. Ayaw ko na. And we begin to lose hope. And we give in to temptation. Tignan po natin yung verse na ating binabasa kanina. Ang sabi po doon, God is faithful, that He will not let you be tempted beyond what you can bear. Brother Mac, kung talagang totoo na hindi ako bibigyan ng Panginoon ng pagsubok na hindi ko makakayanan, bakit ako bumabagsak?
Have you ever thought of that? Bakit sa kabila ng text na yun, that God will not give you a temptation beyond your power to overcome? Bakit may mga Kristiyano ang bumabagsak? Bakit may nalulugmok? Bakit may nanghihina? Ba't may gumagapang? Bakit? Tignan po ninyo ang verse na yun, mga kapatid. God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But, when you are tempted, God will also provide a way out so that you can endure it. Hindi na natapos doon. Yes, may pagkakataon na ikaw ay bumagsak. May pagkakataon na ikaw ay madapa. Oh, ang sabi ng Panginoon, but with the temptation given you, God is also providing you the power to move on, to raise up. Para ito ay ating mapagtagumpayan. But when you are tempted, God will also provide a way out so that you can endure it. Ang kailangan lamang po natin ay manampalataya at maniwala at yakapin ang kapangyarihan ng Diyos na nasa atin. Unanswered prayers, hindi po natatapos dun. Minsan ang mga unanswered prayers ay pamamaraan ng Diyos upang maranasan natin ano ba ang tamang God's timing para sa atin. Pagharap sa mga higante ng buhay, facing our giants like David and Goliath, tulala na tayo sa laki ng kalaban natin at tayo bumibigay na kung ating bubuksan ang ating panampalataya sa Panginoon, tayo ay tinuturuan ng Diyos kung paano magtiwala sa kapangyarihan ng Panginoon upang maigupo natin ang mga pagsubok na yan. Oh, mga kapatid, if we just open our minds and our faith in God, iba ang mananampalataya. Sabihin ko po sa inyo, hindi mo kailanman maigugupo ang isang mananampalataya. Hindi. Kahit anong gawin ng kaaway, hindi mo maigugupo ang isang mananampalataya sapagkat nasa kanyang kapangyarihan ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Tignan niyo po ang isang mananampalataya na dumadaan sa matinding pagsusubok. Ang Panginoon nakatingin sa kanya. Alam ng Lord yun eh. Alam naman natin eh, wala naman itatago sa Panginoon, di po ba? Alam po natin lahat yun. Nakikita ng Panginoon ng isang anak niya, gumagapang. Maring ang Lord nagsasalita pa nga eh. Tignan mo yung anak ko. Tinanggal ko yung liwanag sa kanyang harapan. Tinanggal ko ang pagkain sa kanyang lamesa. Hinayaan ko ang pagsubok na dumaan sa kanyang buhay. Tignan mo yung anak ko. Pakinggan mo ang sinasabi ng puso ng anak ko. Panginoon, kahit anong mangyari,
mahal pa rin kita. Sa kaibuturan ng isang tunay na mananampalataya, sa dami ng pagsubok na dinadaan natin, tignan nyo yung ilalim ng inyong puso, doon sa loob, may nagsasabi doon, Panginoon, mahal pa rin kita kahit anong mangyari sa akin. Kaya ko po nasasabi sa inyo, walang sino man ang magkagugupo sa isang mananampalataya. Wala. At yan ay naranasan ko, mga kapatid. Naranasan ng aking pamilya. 2 aking anak na lalaki. Ang pangalan po ng panganay ay Elijah. Pangalan ng aking bunso ay Ezekiel. Andiyan po si Ezekiel ngayon sa inyong likuran. Siya ang buhay na patutuo kung paano namin naranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Nung siya ay bata pa at sanggol pa lang, siya po ay na-diagnose na mayroon po siyang congenital heart problem. May butas ang kanyang puso. Ang sabi ng doktor, Tay, gusto niyo ba operahan na po natin ang anak ninyo habang siya ay sanggol pa lang? Sabi namin mag-asawa, parang hindi namin kayang tignan. Ano ang options? Tay, pwede niyo pong antayin, 25 years old. As long as malakas ang inyong anak. Pagdating ng 25 years old, pwede na siyang operahan. Malakas ang aking anak. Pero pag tungtun niyan, 25 years old, umangal na po sa amin pa. May nararamdaman na po ako. At kami nagkumonsulta sa Philippine Heart Center. At sinabi sa amin, it's time para operahan ang iyong anak. Sundo kami, dila namin, pinaoperahan namin ang aming anak. Open heart. Para takpan yung butas ng kanyang puso. 1 week after the operation, dito, nailagay yung butas, natakpan yung butas. Pero habang siya nagpapahinga sa ICU, napapansin namin na ang kanyang oxygenation, yung hangin dumadaloy sa kanyang katawan, sa kanyang mga organs, ay pababa ng pababa. Supposedly, dapat 100%, 95%, 98%, 99%, mga ganun. Pero siya bumababa na po siya ng 80, 75, 76. At sabi ko, hindi ito normal. At ang kanyang mga paa ay nanlalamig, ang kanyang mga kamay nanlalamig. At sabi namin, Tok, what's going on? Hindi normal. Sapagkat kapag nawala ang oxygenation sa kanyang katawan, ang ibang mga organs sa kanyang katawan ay magkukulaps sapagkat walang dumadaloy na oxygen. Tignan natin ulit ang kanyang puso. Ang dami niyang tusok. Dami. Kasi 1 week pa lang Ang dami niyang tusok sa katawan. Dinala ulit siya para tignan. Nung siya ay tinignan ulit ng mga doktor, nakita, Tay, mayroong napakalaking butas sa ilalim ng kanyang puso. Ulit. Anong gagawin natin? Operahan na naman natin. This time, dito na sa gitna. Kaya yung operasyon ng aking anak ay dito at saka dito. Open heart, parehas. Tinignan sa to the echo. Yung ba yung tawag doon? To the echo, something. Tinignan ng puso ng anak ko. Nakita nila kung saan dapat gagawin. Pero nang buksan nila ang dibdib ng anak ko, tignan yung puso, magkaiba ang design at nung totoong nilalaman ng puso ng anak ko. Iba ang structure. Iba ang wiring ng puso ng anak ko. Alam niyo mga kapatid, bago mangyari sa sinabing operahan, yung may bahay ko po, si Sister Nona, hindi na po siya makapagsalita for the second operation.
tahimik na po lahat. Hindi na sila makapag-decide. Yung aking bunso, kinausap ako pa, operahan daw po ako ulit. Sige anak, pa-operahan ka ulit. Ako na rin nagdala sa operating room. Mula umaga hanggang gabi, ang daming nakaupo na inooperahan na nag-aantay sa kailang mga pasyenteng na operahan. Tapos na po lahat yun. Kami mula umaga hanggang gabi, nandun pa rin kami nag-aantay kung kailan matatapos ang operasyon ng anak ko. Alam niyo ba kung bakit? Sa buong Pilipinas, nag-iisa ang kaso ng anak ko. First time in Philippine Heart Center, nag-iisa ang kaso ng anak ko. Sa buong mundo, pang-20 kaso ng puso ng anak ko. Kami mag-asawa. Ang asawa ko hindi ko na makausap. Buong araw hanggang gabi. Nung nakita namin ang doktor, lulugo-lugo pa. Di namin alam kung ano nangyari sa anak namin. Pero alam niyo mga kapatid, sa kabila ng mga panalangin namin, isa lang ang aking tinandahan na kinlaim ko sa Panginoon. Lord, I want to experience the name of my son. Because the name of my son means the strength of God. Ezekiel means God's strength. Ang lakas ng Diyos ay nakakapaloob doon sa kanyang pangalan ng Panginoon. Gusto kong ikaw, ito ang magiging patutuo sa lahat ng kapangyarihan mo na nakapaloob sa pangalan ng aking anak ay malaman ng lahat at ikaw ang kikilos sa kanyang buhay. At ito po ang patutuo si Ezekiel. Buhay na buhay. Buhay na buhay. Hindi na namin inisip pang bill. Kaya ng Lord, ayusin ang puso ng anak ko. Ano pa yung bill kahit 2 million pa yan? The Lord will provide. It took us more than 2 million for that operation, but God provided everything. I tell you, my brothers and sisters, sino ang makakapaggupo sa isang mananampalataya? When Paul himself said that if God is for us, who can be against us? If God is with you, who is against you? Ilagay po natin dito sa lahat. Who will separate us from the love of God? Who? Will tribulation, distress, persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? Paul said, neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor any other created thing will be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Now, tell me, mga kapatid, sabi niyo sa akin, how do you see yourself now? How do you value yourself now? What is your worth in the eyes of God?
Panghihinaan pa ba tayo? Kung alam po natin ang katotohanan ng lahat ng ito, why do we allow things and people and problems and anything and even Satan and his host to destroy us? We just need to realize the power of God in our lives. Yun lang ang kailangan. Pag alam mo, kapatid, kung sino ka sa harap ng Diyos, walang makakagupo sa iyo. Wala. Kahit gumagapang ka na, mayroon pa rin sa kailaliman ng puso mo nagsasabing, Panginoon, sandali lang to. Gutom lang to. Walang pera to. Wala ito. Kaya ko to, Panginoon. Nag-iiba ang pananaw ng isang tunay na mananampalataya na alam niya kung ano mayroon siya sa Panginoon. Now, ano magagawa nito sa care group? Kapag alam natin, naranasan natin, naunawaan natin kung sino tayo sa Panginoon at tayo ay makakaroon ng care group o pumasok sa care group. Oh, kapatid, nakita mo isang kapatid nanghihina. Alam mo yung topic lang, hindi mo kinakailangan magsalita. Bibigay ng lakas sa kanya. Mahal ka ng Panginoon. Alam mo, pag yung kapatid na nanghihina sa care group, nilapitan natin with that experience na naranasan natin sa Panginoon, at pag tayo ay nagministeryo sa care group, oh my goodness, ang panampalataya ng bawat isa ay lalong lalakas at titibay sa Panginoon. Palakpakan po natin ating Panginoon. Hallelujah. Hindi nagbabago, Panginoon, ang iyong katapatan sa amin. Hindi nagbabago, Panginoon, ang iyong kabutihan, ang iyong kadakilaan. At Panginoon, anuman ang aming dinaranas, hindi nawawala ang iyong pag-ibig sa amin. Anumang pagsubok, anumang kahinaan, anumang pag-uusap, Panginoon, lagi mong hawak ang aming mga kamay. Lagi mong hawak ang aming mga puso. At kami, Panginoon, ay mananangan sa iyo. Magtitiwala sa iyo. Sapagkat alam namin ang aming mga buhay na nasa iyong pangalaga ay ligtas at pinagpala. Sa iyo, o aming Ama, ang lahat ng papuri at pagsambat kadakilan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.